Chine-check nyo ba yung dumi nyo? Alam nyo ba, sa forma ng dumi, malalaman po kung healthy ka or hindi. Ayan o. Ano ba itsura? Kaya maganda, ina-examine din natin dumi natin. Ano yung consistency? Ano yung kulay ng dumi? Diba? Sa kulay, malalaman mo rin. At minsan, meron kang makikita sa dumi. Baka may buto-buto ba? O may bulati ka makita? O ano pa makikita mo. So, pwede malaman yan. Kaya gusto malaman ng doktor. So, unang-una, yung tigas ng dumi. Actually, pinag-aralan yan, may 7 klase, 7 types. Pag type 1, constipated, sobrang tigas. Pag type 7 na, sobrang lambot, parang champurado, tubig na, nagtatae. So, gusto natin, medyo nasa gitna, medyo number 4 ang gusto natin. O, tingnan natin. Pag type 1, sobrang tigas ang dumi mo. Bilog-bilog, parang bato. Okay? Hindi po maganda yan. Pwede ka magka-almoranas, constipated, pwede magkasugat sa puwet. Pag type 2, matigas pa rin yan. Buo siya, pero makikita mo, may bilog-bilog siya. Parang bato pa rin siya na dumikit lang eh. Constipated pa rin yan. Pag parang sausage o langgunisa na isang buo, yan o, medyo may crack-crack konti, healthy na yan. Although matigas-tigas siya, healthy na yan. Kung parang ahas, ito parang ahas na very smooth, mas malambot na yan, healthy pa rin yan. Mas maganda yung ganito, number 4. Number 5, malambot pa rin siya, pero hiwalay-hiwalay na siya. Pero malambot pa rin siya. Okay? Kulang ka sa fiber, pero sa akin okay pa rin to eh. 4 and 5, okay pa rin siya. Papunta na siya sa pagtatae, pero okay pa rin. Pag number 6 na, yan, medyo tubig-tubig na siya na hiwalay-hiwalay. Ayan o. May tubig-tubig na, mild diarrhea na yan. Pag champurado na, nagtatae na yan. So, ayaw mo 6 and 7, nagtatae. Ayaw mo 1 and 2, gusto mo mga number 4 o misa number 5, okay lang. Ano bang normal na pagdumi? Dapat brown yung kulay. Okay? Brown, light brown. Malakas ang amoy, normal talaga may amoy. Dapat hindi masakit ang paglabas ng dumi. Okay? Medyo firm siya. Ideally, ang pagdumi, once a day. Pinakamaganda sana once a day. Pag 2 times a day, okay pa rin. Pag 3 times a day, medyo madalas masyado yon. Papunta na sa diarrhea yon. Pag once a week ka lang dumudumi, constipated na yon, once a week. Gusto mo sana once a day or every other day, mas maganda po. Gaano katagal dapat dumumi? Dapat within 10 to 15 minutes, tapos na. Okay? Pag umabot ka ng 30 minutes, ang oras sa banyo, ibang usapan na yun. Hemorrhoids na yun, constipated. 10 to 15 minutes, dapat makadumi ka ng hindi masyado umiire at hindi masakit. Ngayon, tignan natin yung kulay. Diba kanina yung consistency, ngayon kulay naman. Ito yung medyo normal na kulay sa taas. Okay? Ang pinaka-normal kasi brown eh. Brown ang normal. Pero kung green ang dumi mo, usually ang green, baka may vitamins na inom, na may mga gulay-gulay, or naparami ka lang ng gulay. Kung marami kang gulay na kinakain, kangkong, spinach, di ba? Pag marami ka kinakain, minsan nagiging green. So, okay lang yon. Basta 1 day, 2 days lang yan, ang ganyan ng kulay. Pag yellow ang dumi mo, yellow na parang a little oily na yellow, baka malambot yung dumi mo. Ibig sabihin, hindi na-absorb. Baka meron ka nakain, baka hindi ka okay sa gatas, baka may food allergy ka, kaya mabilis ang pagdumi mo, hindi ka hiyang sa kinain mo, medyo naparami yung oil, puro mantika, kaya paglabas, yellow. Actually, hindi naman to delikado. Okay lang yan. Ang ayaw natin, itong unusual or unhealthy poop colors. Pag kulay puti, walang kulay, very light ang color ng dumi mo, ang tinatanong ng doktor dyan, madilaw ka ba? May jaundice ka ba? May liver problem ka ba? May gallbladder problem or liver problem? Tapos tinatanong yung kulay ng ihi. Pag ang ihi mo, very yellow. Dumi mo, light. Tapos madilaw-dilaw, may liver problem yun.
Baka may barado. Baka may barado somewhere. May barado sa bile duct, yan na nangyayari. Itong dalawa ang pinakaayaw natin. Okay? Ayaw mo makita na itim ang dumi. Pag itim ang dumi, pwedeng may dugo. Okay? Bakit nangitim ang dugo? Pag ang dumugo sa katawan natin mula sa esophagus, baka nalunok yung dugo, tapos o dumudugo ang tiyan sa ulcer. So pag dumugo ang tiyan, dumugo ang esophagus, naghalo sa acid ng tiyan, itim ang labas, parang dinuguan. Tapos pag may dugo yan, may amoy na malansa na hindi maganda, parang tar siya, tari ang consistency. Sa mga pasyente, madalas ko ito nakita. So, dumugo, baka sa gamot o may problema. Pero, kung itim ang dumi, may possibility pa rin na uminom ka lang ng iron supplement. Baka uminom ka ng mga iron. Pwede rin mangitim. Okay lang yon. Or kumain ka ng maraming dinuguan. O pwede rin mangitim. Kaya ayaw nga natin pakainin ng dinuguan pag nag-check ka ng dumi. Kasi baka mangitim kala ng doktor may dugo. Pero kung wala ka naman dinuguan, hindi ka uminom ng iron supplement, tapos itim, papa-stool test tayo. Papa-check natin. Sa stool test, makikita kung may bacteria, may parasite, may bulate, at kung may dugo ang dumi. So pag may dugo, mag-iisip ka na. Pwedeng ulcer, pwedeng may bukol, pwede rin. Okay? Pag red, mas ayaw pa natin. Red is fresh blood. Red is dugo. Okay? Pwedeng may almoranas, pwedeng may colon cancer, may problema sa large intestine, small intestine. Papacheck ka agad sa doktor pag red ang dugo. Okay? Ayaw natin. Paano pag ang dumi mo parang lapis? Ayan, pencil. Pag parang lapis, pwede natin sabihin, baka masikip lang yung sa puwet natin, di ba? Minsan masikip yung sphincter. May taong ganyan, masikip. Kaya paglabas, medyo pencil. Or, inisip natin, baka may colon cancer. Pwede rin may colon cancer. Yan, may sphincter problem. Bakit tumitigas ang dumi, lumalambot ang dumi? Bakit may problema sa dumi? Pwedeng na food poisoning ka. May nakain kang sira, di ba? Kaya nagtae. Pwedeng na-stress ka sa trabaho, sa school, kaya nagtae. Pwedeng may irritable bowel syndrome ka. Irritable bowel, yung laging ang stress. Okay? Pag na-stress ka, nagtatae, makuluan dyan, maraming may irritable bowel ngayon. Dehydrated, kaya matigas ang dumi mo, hindi ka uminom ng 8 basong tubig. Di ba? Sabi ko, 8 glasses of fluid, baka 3 baso lang iniinom mong fluid in a day. Baka malakas ka uminom ng alak, nakaka-dehydrate, so kulang ka sa tubig. Malakas ka magkape, hindi ka uminom ng tubig, kaya na-dehydrate, kaya titigas ang dumi mo. Kulang ka sa gulay, kaya tumitigas ang dumi. Fiber, kailangan 2 tasang gulay sa isang araw. 2 tasa, 2 orders ng vegetable. Fruits and vegetables, mas maganda. Or baka meron kang lactose intolerance, hindi ka pwede sa gatas, kaya ka nagtatae. May bukol, hindi rin maganda. Hyperactive yung thyroid, pwede rin mag-diarrhea. Inflammatory bowel disease, medyo rare to, pero nagdudugo yan. Nagdudugo yung tiyan. At meron pa mga ibang sakit. Meron din mga gamot na nakakatigas ng dumi, may mga antidepressant, nakakatigas ng dumi. Antibiotics, nakakalambot ng dumi, kanya-kanya. So, tips for healthy bowels, kailangan maraming gulay, enough fiber, maraming tubig, 8 glasses of fluid or water in a day. Ayan, Probiotic supplement, okay naman ang probiotic. Pero para sa akin, probiotic nakakalambot konti ng dumi. Pwede rin yan. Let's say, after mo magtae, pwede ang probiotic. Lifestyle change, tigil sigarilyo, tigil alak, at exercise. Very important ang lakad-lakad, ang stretching, trabaho-trabaho, everyday. Lalo na pag tumatanda. Pag kayo ay edad 50 pataas, okay, 40, 50, 60 years old pataas, mapapansin nyo, mabagal na yung bituka mo. Mas constipated ka na. Pag kumain ka ng pagkain at edad 50, 60 years old, hindi ka na matunawan. Bakit mabagal na ang pagtunaw natin? Kasi nga, mabagal na yung galaw ng bituka.
yung digestive enzymes natin mas konti din. Kaya masirap tayong matunawan. Kukonsulta tayo sa doktor pag 1 week na or a few days na may problema sa dumi. Pero kung may dugo, pa-check mo na agad. Pag constipated, maraming tubig, exercise, tulad na sinabi ko, yung mga pagkaing nakakalambot. Ang secret ko nga ay 4 P's eh. Ito yung 4 na P, pang Pilipino to eh. Pakwan, nakakalambot ng dumi. Papaya, pears, peras, yung kulay yellow, pears, makakalambot din siya. Sa bata, pwede ang pears, pear juice. Prune juice pwede, pero konti lang, mga 1/4 glass lang. Kasi pag isang baso inumin mo, baka mag-diarrhea ka, so sobra naman. Minsan nahalo-halo ko yan, pakwan. Pineapple, pwede na rin konti. Nakakalambot rin ng dumi pineapple. Grapes, pwede rin. Mangga, pwede rin. Ang problema lang natin, pag dinamihan mo ang grapes, pineapple, mangga, tataba kayo. Tsaka kung may diabetes ka, tataas yung blood sugar. So, konti-konti lang. Misay na halo-halo ko itong mga gulay, pwede mo gawing shake or iba-ibahin mo para lang mas lumambot ang dumi. Tapos damihan mo na lang yung gulay. Okay? May gulay, may prutas, mas maganda. Kasi kung puro gulay din naman, ang problema ko lang sa gulay, pag puro gulay kakainin mo at wala kang prutas, minsan lalaki lang yung bulk eh. Lalaki lang yung parang hotdog na jumbo hotdog ang dumi mo. Oo nga, lalabas, may bulk. Kaya lang, kung malaki siya masyado, tapos may sugat ka sa puwet, may almoranas ka, pwede pa rin masugat. Pero itong mga prutas, papaya, pakwan, pears, pag yan ang pampalambot ng dumi mo, mas malambot. Parang type 5 yung malambot na siya. So, hindi ka masusugat. Kabaliktaran naman, diarrhea. Kung malambot naman masyado ang dumi, yun naman naging problema. Sumobra lambot, pwede ka mag-brat diet. Banana is okay, may potassium. Bumabagsak kasi ang potassium, sodium na nagtatae. Brat diet, rice, lugaw, apple, pwede mansanas, and toast bread. O mga salted crackers, pwede rin yan. Gelatin, pwede rin yan pag nagtatay. Sabaw, pwede rin. Sports drink, pwede rin. Yung mga Oresol, Oral Rehydrating Solution, pwede rin yan. So, sana po nakatulong tong video natin. Kung may problema sa pagdumi, pa-stool exam, pa-check sa gastroenterologist, kumain ng maraming gulay at prutas para maging healthy. Salamat po.